Martial Peak, Kabanata 5981. Liwanag at dilim. Sa loob at labas ng tarangkahan na umiral mula pa noong unang panahon, isinilang ang unang liwanag at unang kadiliman sa mundo. Ang pagkakaiba lamang ay ang liwanag na ito ay kumakatawan sa kagandahan ng mundong ito. Matapos itong ipanganak, umalis ito at nagbagong anyo sa isang makulay na kulay sa mundong ito. Gayunpaman, ang kadiliman sa likod ng tarangkahan ay nanatili at tinatakan nito, araw-araw, taon-taon. Kahit na ang orihinal na kadiliman ay nagsilang ng sarili nitong kamalayan, hindi ito nakatakas at maaari lamang lumubog sa walang katapusang katahimikan at kadiliman. Gayunpaman, kahit na ito ay orihinal na madilim, nanabik pa rin ito sa liwanag. Kung hindi dahil sa awa at hindi mabilang na mga taon ng pagpupersense ni mo, ito pa rin sana ang nakatatak sa likod ng pintong iyon, hindi makakatakas. Bakit? Pareho silang ipinanganak na magkasama, kaya bakit ang sinag ng liwanag ay nagawang umalis? Bilang isang kadiliman, kailangan niyang manatili at tiisin ang kalungkutan na ito. Nabasag ang kamao ni Black Ink habang nagtatanong siya, hindi kay Zhang Ruoxi, kundi itong hindi patas na batas ng langit. Hinawakan ni Zhang Ruoxi ang kanyang Heaven Grade Sword sa kanyang harapan at hinarang ang pag-atake, ang kanyang figure ay agad na lumipad palabas at nag-transform sa isang puting liwanag. Ngunit hindi nagtagal, lumipad siya pabalik at tumayo sa harap ni Black Ink, nakasimangot sa kanya. Pakiramdam niya ay may mali sa kasalukuyang kalagayan ni Black Ink. Tulad ng sinabi ng Black Ink at anino ni mo, pinili ni mo at ng iba pa na aisil siya sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang lakas, naging mahirap para sa kanya na kontrolin ang kapangyarihang ito. Kung hindi siya tinatakan ni mo at ng iba pang siyam noon, wala na sanang human race ang natitira sa mundong ito. Si Yang Kai ay naglakad ng higit sa 2,000 Yun of SA World at tinatakan ang higit sa 30% ng kanyang source. Bagamat pinahina nito ang kanyang lakas, nakatulong din ito sa kanya sa ilang paraan, na nagpapahintulot sa kanyang kamalayan na malampasan ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang makita niya si Zhang Ruoxi at naramdaman ang magkasalungat na puwersa, ganap na nilubog ng Black Ink strength ang kanyang puso. Ang liwanag at kadiliman ay dalawang magkasalungat na pag-iral. Dahil lang sa barrier ng gate na iyon kaya sila sabay na isilang. Sa sandaling ito, nang magkaharap ang dalawang puwersa, naging buhay o kamatayan ang sitwasyon. Ang walang hangganang Black Ink strength ay lumundag at namuo sa isang dagat, na tila gustong burahin ang buong kalangitan. Ang Black Ink strength ay lumundag patungo kay Zhang Ruoxi, agad na nilamon ang kanyang figure. Ang mga pakpak sa likod ni Zhang Ruoxi ay dahan-daang pumutok habang marahang tinapik ang kanyang Heaven Grade Sword, dahilan upang ang dulo ng kanyang espada ay pumutok at kumalat ang kadiliman. Gayunpaman, sinamantala ang pagkakataong ito, humakbang pasulong ang Black Ink, ang kanyang mga kamao ay nag-transform sa isang malapad na anino ng kamao na lumipad patungo kay Zhang Ruoxi. Itinaas ni Zhang Ruoxi ang kanyang espada upang hamarang, ang kanyang figure ay patuloy na umaatres, ang kanyang puso ay puno ng pagkabigla. Matapos ang mapait na paglinang sa Chaotic Dead Territory sa loob ng maraming taon at gamitin ang kanyang Heaven Grade Bloodline para makibagay sa Great Yang at Great Yin Force, ang kanyang lakas ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, mas malakas pa siya kaysa sa isang Giant Spirit God, at ang Royal Lord Level Master ay hindi makatagal ng 3 hakbang laban sa kanya. Gayunpaman, sa harap ng mga ligaw na pag-atake ng Black Ink, siya ay lubusang dehado at hindi niya kalaban. Ang unang sinag ng liwanag sa mundo ay umalis pagkatapos itong ipanganak, na naging Great Yang at Great Yin Force bago bumagsak sa Divine Spirit Ancestral Land, na nagsilang ng maraming Divine Spirit, at sa wakas ay ang Heaven Grade Bloodline. Kung kaya ni Zhang Ruoxi na tipunin ang Great Yang, Great Yin, at lahat ng kapangyarihan ng Divine Spirit kasama ng kanyang Heaven Grade Bloodline, dapat ay magagawa niyang kopyahin ang kapangyarihan ng Primodile Light na iyon. Gayunpaman, sa mahabang ilog ng kasaysayan, napakaraming Divine Spirit ang namatay, at ang natitirang mga Divine Spirit ay maliit na bahagi lamang sa kanila. Kaya't kahit na may puso si Zhang Ruoxi na gawin iyon, hindi niya magagawang kopyahin ang buong kapangyarihan ng Primodile Light na iyon. Sa madaling salita, ang kapangyarihan na kasalukuyang kinokontrol niya ay hindi kumpleto. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng Black Ink ay hindi rin kumpleto, nararamdaman niya na ang karamihan sa Black Ink source ay nawawala. Pareho silang nasa isang hindi kumpletong estado, ngunit ang Black Ink pa rin ang ganap na nangunguna, dahil sa hindi mabilang na taon, ang Black Ink ay lumakas. Matapos lamang makipagpalitan ng ilang suntok, alam ni Zhang Ruoxi na hindi siya kalaban nito.
Sa ganitong estado, maaari niyang maantala siya para sa oras ng isang insenso, at pagkatapos nito, tiyak na matatalo siya. Kung titingnan ang mabangis at nakamamatay na ekspresyon ni Black Ink, ang tanging resulta ng pagkatalo ay kamatayan. Walang ibang paraan. Bahagyang napabuntong hininga si Zhang Ruoxi, sinamantala ang sandaling hinaharangan niya ang pag-atake ni Black Ink, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa isang tiyak na direksyon at sumigaw. Halika! Sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, isang matinding labanan ang sumiklab. Nang si Zhang Ruoxi ay nasa paligid, ang Black Ink clan, na natakot sa kanya ng mag-isa, ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Lahat ng Black Ink clan ay nagtago sa walang katapusang kadiliman, hindi nang ahas na ipakita ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, napansin din ng Black Ink clan ang muling pagkabuhay ng kanilang Supreme Master Power, at ang Black Ink clan, na natatakot sa kanya, ay naging aktibo. Lumabas sila mula sa kadiliman at hinarap ang hukbo ng Small Stone Race. Sa isang iglap, napuno ng walang katapusang apoy ng digmaan ang buong kalangitan. Ang Small Stone Race ay mayroon pa ring daan-daang milyong tropa, ngunit ang bilang ng Black Ink clan na lumabas mula sa walang katapusang kadiliman ay higit na marami kaysa rito. Ito ang akumulasyon ng Black Ink sa nakalipas na milyong taon, at ang halagang naipon niya ay lampas sa imahinasyon. Walang kulang sa mga Royal Lords sa kanila. Sa harap ng napakalaking hukbo, ang milyon-milyong sundalo ng human race ay parang isang patak sa karagatan, hindi dapat banggitin. Sa sandaling ito lamang napagtanto ng human race kung gaano katawa-tawa ang tinatawag na ekspedisyon na ito. Kung hahayaan nila ang hukbo ng human race na makipag-usap sa Black Ink clan na mag-isa, wala silang pag-asa na manalo. Sa kabutihang palad, si Zhang Ruoxi ay nagdala ng isang hukbo ng Small Stone Race. Sa daan-daang milyong miyembro ng Small Stone Race na lumalaban sa pressure mula sa harapan, mayroon pa ring puwang para sa maniobra. Bagamat kakaunti ang puwersa ng human race, lahat sila ay mga elite, kaya't ang lakas na maipapakita nila ay hindi dapat maliitin. Sa ilalim ng utos ni Mi Jinglan, ang hukbo ng human race ay gumala sa paligid ng larangan ng digmaan, patuloy na nilalamon ang maliliit na grupo ng mga Black Ink clan cultivator at pinapahina ang kanilang lakas. Anumang Black Ink clan na tinarget ng human race ay walang paraan para makatakas. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang lineup ng mga human race master ay napakahusay, na may higit sa 10 masters ng 9th grade Heaven Opening Realm. Ito ay totoo lalo na para kay Wukong, pagkatapos na hindi na niya kailangan pang kontrolin ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ang nakakatakot na Heaven Devouring Battle Law sa wakas ay lumitaw sa paningin ng lahat. Umaasa sa kanyang makapangyarihang pundasyon ng 9th grade, nag-iisa siyang nag-charge sa pamamagitan ng hukbo ng Black Ink clan. Kahit saan siya magpunta, kahit ang Royal Lords ay hindi siya mapigilan. Mayroon ding dalawang Giant Spirit God. Hindi tulad sa simula ng Great War, ang dalawang Giant Spirit God na ito ay kukubkuban ng Royal Lord Masters dahil kailangan nilang bantayan ang puwang sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Ngayong nasira na ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction, wala nang anumang puwang na dapat nilang bantayan. Si Ada at Aer ay wala nang anumang hadlang, at sa kanilang pinagsamang lakas, nagawa nilang makalusot sa hukbo ng Black Ink clan nang walang anumang kahirapan. Mayroong kahit na 8 masters ng 9th grade Small Stone Race. Nagkalat sila sa buong hukbo ng Black Ink clan at tila nakikipaglaban sa kanilang sarili, ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga aura ay konektado at maaari silang bumuo ng isang battle formation anumang oras upang humiram ng lakas upang patayin ang kanilang mga kaaway. Ang ilan sa mga mapagmataas na Royal Lords ay natalo dahil dito at pinagdurog-durog ng 9th grade Small Stone Race. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, kahit na ang isang Royal Lord Master ay mas mababa sa isang 9th grade Small Stone Race Master, ang agwat sa pagitan nila ay hindi magiging masyadong malaki, ngunit ang 9th grade Small Stone Race Masters ay maaaring humiram ng lakas ng kanilang iba pang mga kapatid sa anumang oras upang mahuli ang mga Royal Lords na ito ng walang bantay. Isang hindi pa nakikitang matinding labanan ang nagaganap sa kawalan, at sa bawat sandali, isang malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race at Black Ink clan ang namamatay. Ang mga Divine Spirit na nakatanggap ng mga Sun and Moon Marks ni Yang Kai ay pabalik-balik sa pagitan ng larangan ng digmaan, paminsan-minsan ay pinapagana ang kapangyarihan ng mga Sun and Moon Marks. Sa tuwing mangyayari ito, ang mga nakakalat na fragment ng Small Stone Race ay maglalabas ng dilaw at asul na liwanag, na magsasama-sama at mag-transform sa isang nakakasilaw na naglilinis na liwanag na papatay sa malaking bilang ng Black Ink clan. Kasabay nito, lilinisin din nito ang kapangyarihan ng Black Ink strength ng Black Ink clan at babaguhin ang kapaligiran ng larangan ng digmaan.
Ang hukbo ng human race ay parang isang maliksi na ahas, patuloy na gumagalaw sa larangan ng digmaan, hindi nangangahas na huminto kung hindi ay mapalibutan sila ng walang katapusang Black Ink Clan. Desperado ang sitwasyon. Kahit matalas ang mga mata ni Mijinglan, hindi niya agad masabi kung paano nangyayari ang digmaang ito. Napakaraming tao ang nakikilahok sa labanan, at bago umabot ang labanan sa isang tiyak na punto, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ang human race at small stone race na magkaalyadong puwersa ay maaari lamang magpatuloy sa pagpatay at pagsisikap para sa tagumpay. Alam ng lahat na ito na ang huling labanan. Kung kaya nilang manalo sa labanang ito, magiging mapayapa ang mundo, ngunit kung matatalo sila. Ang human race ay handa ng matalo, kaya ang tanging magagawa nila ngayon ay subukan ang kanilang makakaya. Kahit na sila ay nasa gilid ng larangan ng digmaan, ang pressure na kailangang tiisin ng human race ay hindi maliit. Paminsan-minsan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay haarang sa kanilang landas, at sa tuwing mangyayari ito, ang human race ay kailangang lumaban sa kanilang paraan. Ang mga barkong pandigma ay sunod-sunod na nawasak, at ang mga Heaven Opening Realm Cultivator ay sunod-sunod na nahulog. Maging ang mga Divine Spirit ay nahirapang tiyakin ang kanilang sariling kaligtasan sa gayong larangan ng digmaan. Sa pagdating ng isang phoenix, isang malinaw na sigaw ng phoenix ang umalangaw sa hangin habang mahigit 30 iba't ibang kulay na phoenix clan ang nagbago sa kanilang tunay na anyo at kumalat ang kanilang mga pakpak. Ito na lang ang natitirang miyembro ng Phoenix Clan. Isang malaking parasol tree ang inilagay sa gitna ng protection na bilog ng Phoenix Clan, isang sacred object ng Phoenix Clan. Noong nakaraan, sa anumang digmaan, hindi kailanman ginamit ng Phoenix Clan ang kanilang sacred object, dahil ito ang pundasyon ng Phoenix Clan, at lahat sila ay ipinanganak mula sa indestructible parasol tree na ito. Ngunit sa huling labanang ito, ang Phoenix Clan ay hindi na nang-ahas na magpigil. Sa ibabaw ng parasol tree, nakaupo ang isang Snow White Phoenix na mukhang inukit mula sa yelo, na kumukuha sa kapangyarihan ng marami sa mga angkan nito at sacred object, na nagdulot ng pagbaluktot ng espasyo. Unti-unting binalot ng mga distorted ripples ang milyon-milyong sundalo ng human race, dahilan para mawala sila. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang hukbo ng human race sa ibang lugar kung saan patuloy pa rin ang labanan. Ang depensibong linya ng hukbo ng small stone race ay malapit ng masira. Sa paglitaw ng hukbo ng human race, ang Black Ink Clan sa frontline na ito ay agad na nahuli. Hindi nagtagal, ang frontline ay naging matatag at ang Black Ink Clan ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Na-distort muli ang espasyo. Nang hihiram ng lakas ng Phoenix Clan at ng indestructible parasol tree, ang milyon-milyong sundalo ng human race ay patuloy na nagbabalik-balik sa larangan ng digmaan, na humaharang sa pagsalakay ng mga puwersa ng Black Ink Clan. Gayunpaman, kahit na ang lakas ng Phoenix Clan ay limitado. Pagkaraan lamang ng ilang beses, ang lahat ng mga miyembro ng Phoenix Clan ay hindi napanatili ang kanilang orihinal na anyo at napilitang magbagong anyo pabalik sa kanilang mga anyong tao habang ang indestructible parasol tree ay nawala din. Kung wala ang suporta ng indestructible parasol tree, ang human race ay nawalan ng kakayahang gumalaw sa larangan ng digmaan, at ang mga aksyon ng human race kanina lang ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na Black Ink Clan masters na nagtipon dito upang maalis ang human race. Habang umuungal ang dragon, inipon ng Dragon Clan ang kanilang lakas at ipinatawag ang Crystal Palace. Kasabay nito, lahat ng uri ng sacred objects ay ipinatawag. Ang sacred objects na ito ay ang pundasyon ng lahat ng mga divine spirit ng iba't ibang lahi, at bawat isa sa kanila ay dumaan sa hindi mabilang na mga taon ng binyag. Maliban kung ito ay isang sitwasyon kung saan ang kanilang lahi ay nasa panganib ng pagkalipol, hindi sila madaling magamit. Marshall Peak, Kabanata 5982. 9 Palaces Formation. Ang sacred objects ng iba't ibang lahi ay sunod-sunod na ginagamit upang tulungan ang hukbo ng human race sa pagpatay sa kanilang mga kaaway. Mayroon ding 2 giant spirit gods at 8 9th grade small stone race masters na nagrampas sa battlefield, pati na rin ang daan-daang milyong sundalo ng small stone race. Ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na nahulog sa larangan ng digmaan ay maraming beses na mas marami kaysa sa pinagsamang puwersa ng small stone race at ng human race. Sa isang tiyak na sandali, maraming mga master ng human race ang nakakita pa ng pag-asa ng tagumpay. Ngunit ang pag-asa na ito ay mabilis na nawala. Ang 8 9th grade small stone race masters na nasa kalagitnaan ng pag-set up ng battle formation para patayin ang kanilang mga kaaway ay tila nakatanggap ng ilang uri ng summon. Nag-ugnay ang kanilang mga aura habang nilalabanan nila ang hukbo ng Black Ink Clan at hindi nagtagal ay nawala sa walang katapusang kadiliman. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta.
Gayunpaman, si Zhang Ruoxi ay pumunta sa direksyong iyon noon, at sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang nakakatakot na aftershocks na nagmumula sa direksyong iyon. Sa guti-guti na Puryang Pass, naduraj ang puso ni Mi Jinglan nang mapagtanto niya na si Zhang Ruoxi ay nakatagpo ng ilang uri ng problema. At mula sa lakas na ipinakita ni Zhang Ruoxi noon, ang tanging tao sa mundong ito na maaaring magdulot ng problema sa kanya ay marahil ang pangunahing katawan ng Black Ink. Ang pagkawasak ng Primordial Heaven Source Grand Restriction at ang paggising ng tunay na katawan ng Black Ink ay nagdala sa labanang ito sa isang kritikal na yugto. Ang pag-alis ng 8 9th grade Small Stone Race Masters ay lubos na nakabawas sa pressure na kailangang harapin ng mga master ng Black Ink Clan. Dati, ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race na ito ay sumakay sa hukbo ng Black Ink Clan at pinatay ang marami sa mga master ng Black Ink Clan sa itaas ng Territory Lord, na naging sanhi ng paghihirap ng marami sa kanilang mga Royal Lords. Sa sandaling ito, ang 9th grade Small Stone Race ay umalis sa larangan ng digmaan. Bagamat mayroon pa ring dalawang Giant Spirit Gods, kung ikukumpara, ang kahusayan ng pagpatay ni Ada at Aer sa mga master ng Black Ink Clan ay mas mababa kaysa sa 8th grade Small Stone Race. Sa huli, dahil sa pangangatawan nila, sa mga tuntunin ng individual na lakas, ang isang 9th grade Small Stone Race ay natural na mas mababa sa isang Giant Spirit God, ngunit ang isang 9th grade Small Stone Race ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao, at ang kanilang mga galaw ay flexible. Kapag na-target na sila, kahit isang Royal Lord ay mahihirapang tumakas. Gayunpaman, iba ang Giant Spirit God. Ang dalawa sa kanila ay napakalaki, at kahit na ang kanilang mga pag-atake ay walang kapantay, hindi sila sapat na maliksi. Sa tuwing umaatake ang Giant Spirit God, isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan ang mamamatay, ngunit kung ang ilan sa kanila ay mabilis, makakatakas pa rin sila. Bilang resulta, pagkatapos umalis ng 8 9th grade Small Stone Race, ang mga Royal Lords sa larangan ng digmaan ay hindi na napigilan at nakagawa ng higit pang mga bagay, tulad ng pagkubkob sa hukbo ng human race. Sa wakas ay natuklasan ng Black Ink Clan na kahit na ang digmaang ito ay pangunahing pinamunuan ng Small Stone Race, ang ugat nito ay ang human race. Kung ikukumpara sa daan-daang milyong Small Stone Race, natural na mas madaling pumatay ng milyon-milyong human race. Hanggat kaya nilang patayin ang buong human race, gaano man karaming pagkatalo ang kanilang naranasan, ito ay magiging isang kumpletong tagumpay. Dahil tina-target ng napakaraming master mula sa Black Ink Clan, ang pressure sa hukbo ng human race ay parang bundok. Sa kaibuturan ng kawalan, ang labanan sa pagitan ni Zhang Ruoxi at Black Ink ay nagngangalit na parang nagngangalit na apoy. Pagkabukas pa lang ng mundo, pagkaraan ng hindi mabilang na taon, nagbanggaan ang liwanag at dilim, na naging sanhi ng pagbagsak ng malaking bahagi ng kawalan. Ang Black Ink ay tila ganap na nawala sa kanyang katwiran, at ang galit na naipon niya sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon ay bumubuhos na ngayon, na pinipigilan si Zhang Ruoxi hanggang sa puntong halos hindi na siya makalaban. Nakatingin mula sa malayo, sa gitna ng labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, ang walang hanggan na kadiliman ay ganap na bumabalot sa liwanag, nag-iwan lamang ng mahinang liwanag na kumikislap sa gitna. Sa kadiliman, mayroong hindi mabilang na mga anino na naghahayag ng kanilang mga pangil at nag-aabang ng kanilang mga kuko, at ang mahinang liwanag ay tila malapit ng mapatay anumang sandali. Kahit na higit sa 30% ng kanyang source ay nasil, ang lakas na ipinakita ng Black Ink sa sandaling ito ay lampas sa imahinasyon ni Zhang Ruoxi. Dati niyang tinansya na kaya niyang magtagal ng isang incense stick, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng suntok, napagtanto niya na minamaliit niya ang kalaban na ito. Ang kapangyarihan ng Primordial Light ng mundo ay matagal nang kumalat, at marami sa kanila ang nawasak kasama ng pagkawasak ng Divine Spirit. Ngayon, tanging ang Great Yang at Great Yin Force, na pinagtugma ng Heaven Grade Bloodline, ang natitira. Sa mga tuntunin ng pinsala, ito ay mas malala kaysa sa Black Ink. Sa kabilang banda, ang Black Ink ay naging mas mabangis habang siya ay lumaban. Ang mayamang Black Ink strength ay gamulong-gulong na parang buhay na nilalang, na tila gustong lumunin si Zhang Ruoxi ng buo. Ang ganitong kawalan ay maiibsan lamang kapag dumating ang 8 9th grade Small Stone Race. Ang 8 mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay umalis sa larangan ng digmaan at sumugod sa tabi ni Zhang Ruoxi. Mula sa malayo, sumanib ang kanilang mga aura sa kay Zhang Ruoxi, at sa isang kisap mata, kumpleto na ang kanilang battle formation. Ang 8 9th grade Small Stone Race 8 Directions Array ay nakagulat na sa maraming human race masters. Kung makikita nilang muli ang eksenang ito, malamang na hindi nila alam kung paano ipahayag ang kanilang pagkagulat. Ito ay dahil si Zhang Ruoxi at ang 8 Small Stone Race ang bumuo ng pinakamalakas na 9 Directions Array.
Gamit ang Ruaxi bilang mata ng formation, 8 9th grade Small Stone Race Masters ang bumuo ng foundation. Sa isang kisap mata, sumikat ang napakalakas na aura ni Ruaxi at biglang nagbago ang sitwasyon kung saan siya pinigilan hanggang sa hindi na siya makalaban. Nababalot ng walang katapusang kadiliman, ang mga butil ng liwanag ay biglang lumawak, nagpakalat sa harang ng dilim at nagsimulang magkaroon ng kakayahang makipagkompetensya sa dilim, patuloy na lumalawak ang teritoryong nababalot ng liwanag. Nang mapansin ito ng Black Ink, lalo siyang nagalit at lumabas ang mas malakas na Black Ink strength. Sa kawalan, ang dalawang figure ay patuloy na nagbanggaan, ang bawat pag-aaway sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa likod ng Black Ink, may malaking itim na kurtina, habang sa likod ni Zhang Ruaxi, mayroong 8 9th grade Small Stone Race Masters at ang liwanag na tumagos sa dilim. Paulit-ulit, walang katapusan. Tuwing magkabangga sila, manganginig ang kawalan at babagsak ang 4 na poste. Ang tindi ng labanang ito ay hindi pa nakikita noon, at malamang na hindi na ito mauulit. Ito ang unang paghaharap sa pagitan ng unang kapangyarihan ng mundo. Matapos ang ilang oras na matinding bakbakan, walang nagawang talunin ang magkabilang panig. Sa tulong ng mga personal na gwardya ng Small Stone Race, mayroon na ngayong kapital si Zhang Ruaxi para harapin ang Black Ink. Gayunpaman, ang battle formation na ito ay isang battle formation lamang, hindi ang kanyang sariling lakas. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghaharap, hindi lamang si Zhang Ruaxi ang nakaramdam ng pressure, maging ang 9th grade Small Stone Race ay nahirapang magpatuloy. Ang katawan ng isang miyembro ng 9th grade Small Stone Race ay napakatibay, marahil ay mas mababa kaysa sa Divine Dragon Body ni Yang Kai, ngunit hindi gaanong. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng matinding paghaharap, ang pressure na naramdaman nila ay unti-unting lumampas sa kanilang mga limitasyon. Sa mga katawan ng bawat isa sa 9th grade Small Stone Race, higit pa o mas kaunti, nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Habang patuloy na nagbanggaan sina Zhang Ruaxi at Black Ink, mas maraming bitek ang lumitaw, unti-unting napupuno ang kanilang mga katawan na parang sapot ng gagamba. Nakikinita na kapag ang bilang ng mga bitek ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, kahit na ang isang 9th grade Small Stone Race ay hindi maiiwasang babagsak sa isang tumpok ng mga durog na bato. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay mga personal na gwardya ni Ruaxi, na ang bawat isa ay nahihirapang dumating at konektado sa kanyang isipan. Malinaw niyang nararamdaman ang estado ng bawat isa sa mga miyembro ng 9th grade Small Stone Race na ito, kaya nang mapansin niya na ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay nasugatan, agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Ngayong nagawa na niyang harapin ang Black Ink ng direkta, lahat ito ay salamat sa tulong ng mga personal na gwardya ng Small Stone Race. Gayunpaman, kung may mangyari man sa mga personal na gwardya ng Small Stone Race, kahit na isa lang sa kanila ang nawasak, masisira pa rin ang battle formation, na magiging imposible para sa kanya na maging kalaban ng Black Ink. Sa pag-iisip na ito, agad niyang binago ang kanyang diskarte, hindi na harapin ang Black Ink ng direkta, sa halip ay piniling mag-antala. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Sir sa sandaling ito, ngunit alam niya noon pa man na may kakayahan si Sir na gumawa ng mga himala na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, at lubos siyang naniniwala na si Sir ang pinakamagaling sa paggawa ng mga himala sa mga desperado na sitwasyon. Kaya kahit anong gawin ni Sir, kailangan niyang bilhan siya ng sapat na oras. Ang pagbabago sa diskarte sa lalong madaling panahon ay dumating sa katuparan. Kapag ang agwat sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi masyadong malaki, kung ang isang panig ay gustong maantala, ang kabilang panig ay walang magandang solusyon. Sa ilang sandali, ang matinding labanan ay naging habulan. Si Ruaxi at ang 8 Small Stone Race na personal na gwardya ay gumagalaw sa isang porma sayon, at bagaman ang Black Ink ay walang ingat na ginagamit ang kanyang lakas, mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang pag-unlad. Dahil dito, lalo pang nagalit si Black Ink, na nawala na sa kanyang katwiran, habang galit na galit. Noong unang lumabas ang Black Ink mula sa Space-Time River, bukod sa kanyang Black Ink strength, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Mula nang lumitaw si Zhang Ruaxi, ang Black Ink strength ay nagsimulang magalit at unti-unting nilamon ang kanyang kamalayan. Sa sandaling ito, walang bakas ng sangkatauhan ang makikita sa mukha ni Black Ink. Halos mabaliw ang hitsura ni Ruaxi at ang iba't ibang kilos nito. Hanggang sa isang sandali, biglang tumigil ang Black Ink sa paghabol kay Zhang Ruaxi. Habang nalilito si Zhang Ruaxi, biglang tumalikod ang Black Ink at lumipad patungo sa direksyon ng Space-Time River. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Ruaxi.
Kahit na ang Black Ink ay na-stimulate hanggang sa punto kung saan nawala ang kanyang rasyonalidad, ang kanyang fighting instincts ay naruroon pa rin. Ang kasalukuyang lakas ni Ruaxi ay katumbas ng kanya, kaya wala siyang paraan para harapin siya. Natural, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Yang Kai, na nasa Space-Time River pa rin. Sa kanyang magulo na kamalayan, mayroon pa ring pagnanais para sa Space-Time River, ang huling alaalang naiwan ni Mo. Hindi siya papayag na hawakan ito ng iba. Nang makitang bumalik ang Black Ink, nagmamadaling hinabol siya ni Zhang Ruaxi, kumikislap ang liwanag nito habang hinarang siya. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, ginamit muli ni Ruaxi ang parehong trick at ginamit ang kanyang diskarte sa pagtakas upang pangunahan ang galit na Black Ink sa kabilang direksyon ng Space-Time River. Pagkaraan ng ilang sandali ay naghahabol si Black Ink at tumalikod. Bumalik muli si Ruaxi. Ang cycle na ito ay paulit-ulit, sa wakas ay naantala ang Black Ink. Gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Nakikita ni Zhang Ruaxi na may mali sa ugali ni Black Ink, na para bang nawala sa kanya ang pagiging makatwiran, kaya hindi niya makita ang kanyang simpleng panlilinlang. Gayunpaman, sa tuwing sila ay magkasalungat, ang kapangyarihan ng liwanag ay magpapakalat ng ilan sa kadiliman, at sa parehong oras, ang kadiliman ay lalamunan din ang liwanag. Sa madaling salita, sa bawat oras na magbanggaan ang liwanag at dilim, ito ay magpahina sa lakas ng isa. Malinaw na naramdaman ni Ruaxi na pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban, ang kanyang lakas ay lubhang hamina, gayon din sa Black Ink. Kapag ang lakas ng Black Ink ay hamina sa isang tiyak na lawak, dapat na maibalik niya ang kanyang pagiging makatwiran, at sa oras na iyon, ang trick na ito ay hindi magiging epektibo. Ang lalong ikinabahala ni Ruaxi ay ang 8 9th grade small stone rays ay hindi na makatagal pa. Ang bawat isa sa kanila ay natatakpan ng mga bitek, na parang madudurog sa kaunting haplos. Sinubukan na niya ang lahat para kontrolin ang dalas ng paghaharap niya kay Black Ink, ngunit kung gusto niyang pigilan ito sa pagpasok sa Space-Time River, may ilang bagay na kailangan niyang gawin kahit alam niyang imposible. Sa sandaling ito, walang ibang pagpipilian si Ruaxi kundi subukan ang kanyang makakaya na pigilan ang Black Ink habang palihim na nagdadasal na kahit anong gawin ni Sir, pabilisin niya. Kung hindi, kapag ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay hindi na makahawak, siya lang ang hindi makakapidyo sa Black Ink. Martial Peak, Kabanata 5983. Ang 9th Stage. Sa Space-Time River ni Mo, ang figure ni Yang Kai ay nakabalot sa sarili niyang Space-Time River, gamit ang kapangyarihan nito para sakam na lumunin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang tubig ng ilog ay ang pagpapakita ng Great Daw, at ang bawat agos at alon ay resulta ng kaguluhan ng Great Daw. Sa paglipas ng panahon, ang laki ng Space-Time River ni Yang Kai ay naging mas malaki, habang ang ilog ni Mo ay naging mas maliit. Bagamat ito ay nagkataon lamang, hindi may kakailan na sina Yang Kai at Mo ay tumahak sa parehong landas, at dahil dito naging makabuluhan ang hindi mabilang na mga taon ng paghihintay at pagbabantay ni Mo. Dahil nabuksan niya ang Profound Gate sa nakaraan, ang ilog ni Mo ay naging hindi kumpleto at ang kanyang hinaharap na landas ay naputol, na naging dahilan para mahirapan siyang matuklasan ang mga misteryo ng mas mataas na antas ng Martial Daw. Dahil dito, iniwan niya ang kanyang pag-asa para sa hinaharap. Sa trump card na kanyang iniwan, ang kanyang sariling Space-Time River ang kanyang huling regalo. Gayunpaman, kakailanganin ng ilang oras upang ganap na mapalitan ang Reg Along ito sa lakas. Marahil ay hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay makakatanggap ng napakaraming pagkilala mula sa mga anino ni Mo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sa 3,000 universe worlds, kung ang Ink Force ay sumasakop sa mundo at may ganap na kalamangan at walang pag-asa na masil ang Black Ink Source, hindi na kailangang sayangin ni Yang Kai ang kanyang oras sa universe world na iyon. Gayunpaman, sa kanyang nakaraang paglalakbay, sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang mahanap ang lahat ng nabubuhay na mga anino, at sa orihinal na intensyon na tulungan silang makatakas mula sa mapait na dagat, inilabas niya sila sa universe world. Ang pagkawala ng bawat shadow ay tanda ng pag-aproba ni Mo kay Yang Kai. Matapos tumawid sa 2,700 na mundo, nakuha ni Yang Kai ang hindi bababa sa 2,000 shadow clones, isang napakalaking bilang. Ito ay lubos na nagpapataas ng kahusayan ng kanyang pagsipsip at pagpino sa Space-Time River ni Mo. Ang mahabang ilog na pangangatawan ni Yang Kai ay patuloy na lumaki, na nagpapahintulot sa kanyang karunungan sa maraming Great Daos na mabilis na tumaas. Lahat ng uri ng malalim na insight ay lumitaw sa kanyang isipan, na nagdulot ng matinding kislap na lumipad. Si Yang Kai ay nahuhulog dito, hindi niya magawang palayain ang kanyang sarili. Ang nakakapreskong pakiramdam na makita ang Great Dao ay isang nakamamatay na tukso sa sinumang cultivator.
Ang Great Daw ay ang tunay na katotohanan ng mundong ito, ang tunay na layunin ng pagtugis ng isang magsasaka. Kung ang isa ay ganap na isawsaw ang kanilang sarili sa loob nito, malaki ang posibilidad na makakalimutan nila ang lahat at maging isa sa Great Daw. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai ay hindi masyadong maganda. Sa isang banda, kailangan niyang pigilan ang pagkahumaling ng Great Daw sa kanyang sarili, at sa kabilang banda, kailangan niyang sumipsip at pinuhin ito hanggat maaari upang mapahusay ang sarili niyang Great Daw. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang balanse at pinuhin ito ng may pinakamalaking kahusayan habang pinapanatili ang kanyang kailanawan ng isip, maingat na hindi pinapayagan ang kanyang sarili na lumubog. Sa isang tiyak na sandali, biglang nanginig ang isipan ni Yang Kai nang bigla niyang naramdaman na parang humiwalay ang mga ulap at nakikita niya ang aswal na kalangitan. Para bang bumubukas ang harang na pumipigil sa kanya na lumakas. Naunawaan niya na ang kanyang mga natamo sa Tao of Time ay umabot sa 9th stage. Sa mahabang panahon, ang lakas ng isang cultivator ay tinutukoy ng kanilang antas ng paglilinang. Mula sa 1st grade hanggang 9th grade Heaven Opening Realm, ang bawat level ay mas malakas kaysa sa isa. Ito ay malinaw sa isang sulyap. Gayunpaman, nagkaroon ng napakaseryosong problema sa dibisyong ito, at iyon ay ang Heaven Opening Realm Cultivator ng parehong grado ay kadalasang may malaking agwat sa lakas. Ang pagkakaibang ito ay nagmula sa haba ng paglilinang ng isang tao, sa lakas ng pundasyon ng miniature universe, at sa pag-unawa ng isang tao sa Great Daw. Kasama sa Heaven Opening Realm ang pag-unawa sa pundasyon ng Great Daw ng isang tao, kaya kung mas mataas ang mga natamo ng isang tao sa isang partikular na Great Daw, mas magiging malakas ang kanilang lakas. Ngunit mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang nakapagbigay ng malinaw na sagot kung paano nahati ang Great Daw. Minsang hinati ni Yang Kai ang kanyang mga tagumpay sa Great Daw sa siyam na antas ayon sa kanyang sariling paglaki. Mababaw na kaalaman, sulyap sa pinto, pagpasok sa pinto, pamilyar dito, mastered integrated, outstanding, technical champion, peak, superb, at nanginginig ang sinaunang at nakasisilaw sa kasalukuyan. Ito ang kanyang sariling klasifikasyon. Ito ay hindi kailanman na-circulate sa labas ng mundo, at hindi rin ito nakilala ng sinuman. Ngunit naramdaman pa rin niya na tama ang paghahati na ito. Ang Great Daw na pinag-aralan niya ay ang Tao of Time and Space, na siyang pundasyon din ng Space-Time River, ngunit kahit na sa kanyang mga natamo sa Great Daw at maraming pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, nilinang lang niya ang Tao of Space at Time tungo sa 8th stage. Kung paano makapasok sa 9th stage, walang ideya si Yang Kai. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mahinang pakiramdam na kung ang kanyang karunungan sa space-time Great Daw ay makakapasok sa 9th stage, tiyak na magkakaroon ng ilang mahimalang pagbabago. Ngayon, pagkatapos lunukan at pinuhin ang kapangyarihan ng mahabang ilog ni Mo at gamitin ang regalo ng kanyang mga ninuno bilang pundasyon, sa wakas ay nakapasok si Yang Kai sa 9th stage. Ito ay ang Daw ng oras. Hindi ito ang Daw of Space na inaasahan niya. Bahagya siyang natigilan. Pagkatapos ng lahat, orihinal na nilinang niya ang Tao of Space, at ang dahilan kung bakit nakakuha siya ng napakagandang tagumpay sa Tao of Time ay higit sa lahat ay dahil sa kanyang Dragon Vein. Ang natal Great Daw ng Dragon Clan ay ang Tao of Time. Sa isang iglap, ang isip ni Yang Kai ay nahuhulog sa isang kamangha-manghang estado ng kaliwanagan. Habang nakatayo siya sa gitna ng Space-Time River, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, tila naiintindihan ang paglipas ng oras. Noong nakaraan, kahit na ang kanyang space-time river ay maaaring mapabilis ang daloy ng oras at payagan siyang maglinang ng 10 beses na mas mahusay sa labas ng mundo, ang daloy ng oras ay hindi makontrol. Ngayon, mayroon na siyang ganap na kontrol. Sa pagtaas ng kanyang karunungan sa Tao of Time, maging ang Dragon Vein ni Yang Kai ay nagsimulang kumulo, at hindi niya napigil ang itaas ang kanyang ulo at palabase ng isang dragon na umuungal habang ang kanyang kaliskis ng dragon at katawan ng dragon ay lumawak. Sa sandaling ito, ang kanyang Dragon Vein ay talagang bumuti ng husto. Ito ay isang masayang sorpresa. Gayunpaman, bago pa makaramdam ng higit na kagalakan si Yang Kai, ang kanyang pangalawang Great Daw ay umabot din sa 9th stage. Sa pagkakataong ito, ito ay ang Tao of Space. Napakaraming magagandang insight ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na naging sanhi ng pagkagulo ng isipan ni Yang Kai, na para bang pilit siyang pinasok sa napakaraming katotohanan ng Great Daw na hindi pa niya naiintindihan noon. Lahat ng katotohanan ng mundong ito ay bukas na sa kanya. Mabilis niyang na-activate ang kapangyarihan ng Soul Warmang Lotus, walang pakialam kung gagana ito. Isang nakakapreskong pakiramdam ang lumitaw sa kanyang isipan, na nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam.
Sa kanyang kahusayan sa space-time breakdown na umabot sa 9th stage, ang space-time river ni Yang Kai ay naging mas malaki pa. Sa orihinal, ang kanyang space-time river ay parang isang maliit na talon ng damo kumpara kay mo. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng paglunok at pagpino, ang kanyang mahabang ilog ay sa wakas ay lumago mula sa isang talon ng damo hanggang sa isang palumpong. Ganoon pa rin ang dambuhalang puno, bagamat ang laki nito ay lumiit ng husto. Hindi lang ito. Ang dami ng enerhiya na walang kabuluhang lumalamon at nagpapalakas sa kanyang ilog ay lumampas na sa limitasyon ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng mahabang ilog ay ang kapangyarihan ng Great Tao of Space and Time. Kung walang sapat na mga tagumpay sa dalawang puwersang ito, magiging imposible para sa kanila na suportahan ang isang napakalaking ilog. Parang nagtayo lang ng bahay. Ang orihinal na pundasyon ay sapat lamang upang makapagtayo ng 5 palapag na gusali, ngunit kung ang isa ay puwersahang magtatayo ng isang 10 palapag na gusali, may panganib na gumuho. Ang mga nakamit ng Great Tao ng Space and Time ay ang pundasyon ng isang bahay. Ang pagpapabuti ng dalawang Great Tao attainment na ito ay nagbigay daan sa pundasyon ng isang tao na maging mas matatag, at kapag naaninag sa mahabang ilog, ito ay naging mas matatag. Marshall Peak, Kabanata 5984. Paghaharap. Ang Great Tao ng Space and Time ay sabay-sabay na pumasok sa 9th stage, na nagpapatatag sa pundasyon ng Space-Time River, na nagpapahintulot sa kahusayan ng Space-Time River, na sumisipsip at nagpapadalisay sa ilog ng Mo, na tumaas ng husto. Sa nakakatuwang prosesong ito, mabilis na tumaas ang mga natamo ni Yang Kai sa iba pang Great Taos. Isang pambihirang tagumpay sa Spear Tao. Isang pambihirang tagumpay sa Sword Tao. Isang pambihirang tagumpay sa Alchemy Tao. Paglusot sa Array Tao. Pagpasok sa Yin Yang Tao. Ang mga natamo ng bawat Great Tao ay tumataas sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, bumabagsak sa sunod-sunod na kadena at umabot sa isang bagong antas. Sa bawat oras na makalusot siya, ang isipan ni Yang Kai ay sesabog ng hindi mabilang na magagandang insight, na nagpapahintulot sa kanyang pag-unawa sa iba't ibang Great Tao na maging mas malinaw. Sa labas ng Space-Time River, walang katapusang nagbanggaan ang liwanag at dilim. Kung ito man ang unang liwanag sa mundo o ang unang kadiliman, wala sa mga ito ang kompleto sa sandaling ito, ngunit kung ikukumpara, ang kapangyarihan ng kadiliman ay patuloy na tumataas sa paglipas ng mga taon, kaya ang lakas ng Black Ink ay higit na mas malaki kaysa kay Zhang Ruoxi. Ito ay sa ilalim ng premise na ginamit ni Yang Kai ang Profound Gate upang i-seal ang higit sa 30% ng kanyang source. Kung hindi dahil sa maraming trump card na naiwan ni Mo, ang Black Ink ay magkakaroon ng ganap na lakas at magiging mas malakas pa. Sa tulong ng 8 small stone rays na personal na gwardya para bumuo ng 9 directions array, halos hindi na nalabanan ni Zhang Ruoxi ang Black Ink. Sa huli, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Sa tuwing lalaban siya gamit ang Black Ink, ang 8 miyembro ng 9th grade small stone race ay magdaranas ng matinding pressure. Sa loob lamang ng ilang oras, ang katawan ng 8 small stone race cultivator ay napuno ng mga bitik at maaaring mabasag anumang oras. Sinubukan ni Zhang Ruoxi ang kanyang makakaya na magantala hanggat maaari, ngunit hindi niya alam kung gaano siya katagal, kaya lihim na lamang niyang ipagdasal na magmadali si Sir. Sa tuwing nagsasalubong ang liwanag at dilim, ang dalawang puwersa ay nalulusaw, ang liwanag ang nagpapakalat sa dilim at ang dilim ay nilalamon ang liwanag. Paulit-ulit, ang lakas ni Zhang Ruoxi at Black Ink ay patuloy na humihina sa isa't isa, at ang pinakahalatang pagbabago ay ang kinang ng purong puting pakpak sa likod ni Ruoxi ay naging medyo lumabo, habang ang gilid ng Black Ink ay hindi na parang baliw. Dati, hindi ito magandang senyales. Nakikita ni Zhang Ruoxi na bilang isang kamalayan na ipinanganak mula sa kadiliman, ang Black Ink ay hindi ganap na nakontrol ang kapangyarihang ito. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon at paglaki, ang kapangyarihang ito ay lumampas na sa mga limitasyon ng kontrol ng Black Ink. Dahil dito, nang lumitaw siya na may kapangyarihan ng Primordial Light, naakit niya ang matinding puot ng Primordial Darkness, na naging dahilan upang mawala ang lahat ng katwiran ng Black Ink. Sa kabilang banda, ang sariling kamalayan ng Black Ink ay may halos labis na pagnanais at pananabik para sa Space-Time River ni Mo. Ang kanyang subconscious ay hindi papayag na may manghimasok sa kapangyarihang naiwan ni Mo sa mundong ito. Mahirap ay coordinate ang lakas ng isang tao sa kamalayan, kaya medyo magkasalungat ang mga kilos ni Black Ink. Kung minsan, desperado niyang hahabulin si Zhang Ruoxi, at sa ibang pagkakataon, tatalikod siya at nagmamadali patungo sa Space-Time River. Ito ay dahil dito kaya si Zhang Ruoxi ay nagawang patuloy na pukawin at guluhin siya. Ngunit kung maibabalik ng Black Ink ang kanyang rasyonalidad, hindi siya magiging ganoon kadaling harapin.
Sa sandaling ito, bagamat ang Black Ink ay nagtataglay ng lakas na higit sa lahat sa mundong ito, siya ay parang isang hindi sibilisadong mabangis na hayop. Hanggat naaangkop ang pamamaraan, maaari pa rin niyang harapin ito. Ngunit kung maibabalik niya ang kanyang malay, kahit na hangina ang kanyang lakas, hindi kumpiyansa si Zhang Ruoxi na mapipigilan siya nito. Gayunpaman, nagkatotoo ang kinatatakutan niya. Sa muli nilang pag-aaway, kitang-kita ni Zhang Ruoxi na unti-unting lumiliwanag ang mga mata ni Black Ink. Ang nagpulalo ng mga bagay ay ang kanyang mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay hindi na makatagal. Hindi lang iyon, ngunit ang Great Yang at Great Yin Force na kanyang nakondensed sa pamamagitan ng kanyang Heaven Grade Bloodline ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng kawalan ng timbang. Ang Heaven Grade Bloodline ay talagang makapangyarihan at ang tanging medium sa mundong ito na maaaring magkatugma ang Great Yang at Great Yin Force. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nagawa ni Zhang Ruoxi na pagsamahin ang Great Yang at Great Yin Force sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng malakas na lakas. Gayunpaman, ang 9th Grade Heaven Opening Realm ay bahagyang mas mababa pa kaysa sa Great Yang at Great Yin Force, kaya hindi nito kakayanin ang isang high-intensity battle ng masyadong mahaba. Sa pakikipaglaban sa Black Ink, si Zhang Ruoxi ay hindi nang ahas na magpigil. Sa tuwing lumalaban siya, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, at pagkatapos ng maraming beses na pakikipaglaban, ang lakas sa kanyang katawan ay naging hindi matatag. Hindi maganda ang estado ng personal na gwardya ng Small Stone Race, at ang kanyang lakas ay malapit ng ma-imbalance. Alam ni Zhang Ruoxi na wala na siyang mahabang oras. Gayunpaman, wala siyang balak na umatras. Sa halip, naging determinado ang kanyang mga mata, na parabang nakapagdesisyon na siya. Matapos ang isa pang matinding banggaan, naghiwalay ang dalawang figure. Malinaw na naramdaman ni Zhang Ruoxi na marami pang bitik ang lumitaw sa katawan ng 8 miyembro ng Small Stone Race sa likod niya. Mahigpit na ikinuyom ang Heaven Grade Sword sa kanyang kamay, nagpakawala siya ng buntong hininga habang ikinapakpak niya ang kanyang mga pakpak, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang aura. Sa kabilang banda, ibinaba ni Black Ink ang kanyang ulo at nanatiling hindi gumagalaw. Nang si Zhang Ruoxi ay muling aatake, biglang itinaas ng Black Ink ang kanyang kamay at hinaranggan ang kanyang daraanan. Tumigil ka, si Zhang Ruoxi ay nanatiling hindi kumikibo, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, na parang hindi ito tumigil, ngunit ang kasalukuyang estado ng Black Ink ay medyo nag-alala sa kanya, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Nabawi mo na ba ang iyong pagkamakatarungan? Itinaas ni Black Ink ang ulo at tumingin sa kanya. Bagamat may bakas ng pagpupumiglas sa kanyang mga mata, nawala ang kabaliwan noon nang sumagot siya. Dapat akong magpasalamat para dito. Natural na alam ni Zhang Ruoxi ang sinasabi niya. Sa orihinal, ang kapangyarihan ng kadiliman ay nasa itaas ng kamalayan ng Black Ink, na nagpapahirap sa kanya na ganap na kontrolin ito, na naging sanhi ng kanyang pagkabaliw. Gayunpaman, habang sila ni Zhang Ruoxi ay paulit-ulit na nag-aaway, ang kapangyarihan ng liwanag at kadiliman ay nagsimulang kumain sa isa't isa. Sa sandaling ito, siya man o si Zhang Ruoxi, ang kanilang mga lakas ay lubhang hangina. Ang kanyang kamalayan ay muling tumaas ng higit sa kanyang lakas, na nagpapahintulot sa Black Ink na mabawi ang kanyang pagkamakatuwiran. Hindi na kailangan. Mahinang sagot ni Zhang Ruoxi. Bahagyang sumimangot si Black Ink. Kung gagamitin mo ang hakbang na ito, mamamatay ka. Masasabi niya na gustong gamitin ni Zhang Ruoxi ang lahat ng kanyang lakas para labanan siya hanggang kamatayan. Malamang na hindi ka mamamatay, ngunit tiyak na hindi ka magkakaroon ng madaling panahon. Patuloy ni Zhang Ruoxi. Kaya tumigil ka, hindi kita gustong patayin. Udyok ni Black Ink. Si Zhang Ruoxi ay hindi nagpakita ng kahit katiting na intensyon na huminto, at hindi rin siya tumugon. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang aura at lakas, gamit ang kanyang mga aksyon upang ipakita ang kanyang determinasyon. Sa likod niya, nagsimulang maglabas ng mga basag na tunog ang 8 Small Stone Race Masters. Pagkatapos ng strike na ito, ang 8 9th Grade Small Stone Race ay tiyak na madudurog. Nanlamig ang mga mata ni Black Ink habang sumisigaw. Kung pipilitin mong mamatay, may bibigay ko sa iyo ang iyong hiling, ngunit naisip mo na ba kung ano ang magiging reaksyon ni Yang Kai kapag namatay ka? Bahagyang natigilan si Zhang Ruoxi. Kung mamamatay ako, hindi ba malulungkot si Master? Sapat na iyon. Kudlit. Nang makita si Zhang Ruoxi na hindi natakot pagkatapos makinig sa kanya, sa halip ay nagpakita ng isang ngiti, naramdaman ni Black Ink ang pananakit ng ulo at hindi maiwasang magtanong. Bakit napakatigas ng ulo ng lahat ng kababaihan ng human race? Sa palagay mo ba ang pagkamatay sa aking mga kamay upang protektahan siya ay isang karapat-dapat na kamatayan,
Naisip mo na ba kung gaano karaming pagdurusa at pagsisi sa sarili ang daranasin ng mga nabubuhay? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, ipinapayo ko sa iyo na huminahon ka. Sa kanyang pananaw, ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa ano paman. Tinitigan ni Zhang Ruoxi ng blanco ang black ink, isang malaking pagdududa ang bumabalot sa kanyang puso. Ano ang nangyayari? Bilang controller ng pinakamadilim na puwersa sa mundo, talagang kinakausap niya ito sa sitwasyong ito sa buhay o kamatayan sa ganoong paraan. Hindi napigilan ni Ruoxi na makaramdam ng surrealism, ngunit ang lalong nagparamdam sa kanya na katawa-tawa ay ang sinabi ng lalaking ito ay may katuturan. Naramdaman ni Ruoxi na may binabalak ang taong ito. Malumanay na sabi ni Black Ink. Hindi na kailangang tumingin sa akin ng ganyan. Nanirahan din ako kasama ng human race sa loob ng maraming taon. Mansan akong nagkaroon ng taong napakahalaga sa akin, ngunit sa kasamaang palad, nasiraan ako. Kudlit, nang makita ang kasalukuyang Ruoxi, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang nakaraan. Nang magdesisyon si Mona Aisil siya, tiyak na napuno ng sakit ang kanyang puso. Sa huli ay binaygo niya siya. Lumingon ang Black Ink upang tumingin sa direksyon ng Spacetime River at sinabing, "Bakit hindi tayo maghintay dito hanggang sa lumabas siya? Lalabanan ko siya." Napasimangot si Zhang Ruoxi sa Black Ink, hindi nang ahas na mag-relax. Lumingon sa kanya si Black Ink. "Walang dapat ipag-alala. Maaari kang umatake anumang oras at labanan ako hanggang kamatayan. Gaya ng sabi mo, kung ganoon nga, kaya kitang patayin, ngunit hindi ako magkakaroon ng madaling panahon." Paglabas niya, baka hindi ko siya kalabanan. Hindi maintindihan ni Ruoxi ang iniisip ni Black Ink. Kung ito ay tulad ng iminungkahing Black Ink, natural na ito ay isang magandang bagay. Mayroon pa rin siyang lakas na maglunsad ng todo-todo na pag-atake at maaaring umatake anumang oras, kaya ang pagsang-ayon sa panukala ng Black Ink ay isang pakikitungo ng walang mawawala. Kahit may binabalak si Black Ink, mapipigilan niya agad, pero kung willing talaga siyang maghintay ng tahimik, pagkalabas ni Sir, pwede siyang makipagsanib puwersa kay Sir para salakayin si Black Ink. Mas mabuti kung hindi ka kumilos ng padalos-dalos. Nag-isip sandali si Zhang Ruoxi bago dahan-daang binawi ang kanyang aura. Malumanay na ngumiti ang Black Ink at tahimik na tumayo. Siyempre hindi. Tumanggo si Zhang Ruoxi. Ang dalawang master na kakakilala pa lang sa buhay o kamatayan ay tahimik na naghihintay sa kawalan. Habang nakabantay, si Zhang Ruoxi ay gumawa pa ng malaking detour at dinala ang kanyang 8 small stone race na personal guard sa lugar sa pagitan ng Black Ink at ng Spacetime River, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Nang kumilos siya ng ganito, walang intensyon si Black Ink na pigilan siya, na lalong naguluhan kay Zhang Ruoxi. Ngunit muli, bago ito, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa Black Ink. Sa kanyang orihinal na pag-unawa, ang Black Ink ay isang napakasama at walang awa na pag-iral, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, napagtanto niya na hindi ito ang kaso. Nakatitig sa mga mata ni Black Ink, si Zhang Ruoxi ay malabong nakakita ng ilang mga pahiwatig at hindi maiwasang magtanong. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nilampasan ng tingin ni Black Ink ang kanyang figure at tinitigan ang napakalaking Spacetime River sa likod niya, hindi sinasagot ang kanyang tanong. Napakaganda, di ba? Hindi sumagot si Zhang Ruoxi, nakasimangot sa pagkalito. "E ano?" sabi ng Black Ink. "Ang bagay na ito ang nagligtas sa akin mula sa walang katapusang kadiliman, kaya para sa akin, ito ang liwanag ng mundo." Ito ay isang bagay na naiwan niya, at dahil nakapili na siya ng kahalili, gusto kong makita kung ano ang magiging resulta. Kung talagang may kakayanan ang kahalili niya na patayin ako, ito ay isang magandang wakas. Sa huli, ako ang nagkamali, kaya dapat kong bayaran ang isang presyo. Sinabi ni Zhang Ruoxi. "Kung gusto mong mamatay, matutulungan kita." Bahagyang sinulyapan siya ni Black Ink. "Sa mundong ito, ang tanging makakapatay sa buhay ko ay ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, walang ibang may kwalifikasyon.